pwede na ba tayo magdiwang dito sa ulat na, naku, bababa daw ang presyo ng bawat kilo ng bigas dahil ang India has lifted its ban, no? Yung kanilang pagbabawal na mag-export nitong non-basmati rice nila, no? So magkakaroon ng mas maraming supply at ergo, magkakaroon ng mas murang bigas sa pamilihan. Pwede na ba tayo magdiwang? Miss Ali, Miss Pat, actually wala tayong ipangdiwang dahil tuloy-tuloy naman na napakataas ang presyo ng bigas. Actually, mula nung naisa batas yung, syempre RA 11203 noong 2019 na ipinangako itong maging 25 pesos per kilo ang bigas. Wala tayong nakita after 5 years. No? 29 naman, 29 pesos okay. meron naman. Actually, Miss Ali at Miss Pat, yung 29 pesos per kilo na ipinagyayabang ng Marcos government ay nasa ilang kadiwa centers. At yung galing ako sa Marikina last weekend, ayon sa kanila ay isang beses lang sila nakabili ng 29 pesos at ngayon ay hinahanap na nila sa Kadiwa Center doon. Yung Alam Kadiwa mo, Center dito sa NIA... Kathy, no? Kasi doon ako namimili, no? Na baha yun binaha yung Kadiwa Center sa Bagsakan, no? Diyan sa Marikina. At simula po nang nabaha yung Kadiwa Center dyan, hindi na nagbukas. Kaya wala kang mabibila ng 29 pesos per kilo. Miss Ali at Miss Pat, yung Kadiwa Center dito sa NIA, National Irrigation Administration, na ayon mismo kay Administrator Gillian, hindi naman dapat pilahan kasi marami. Pero nakita natin na alas 2 ay may pumipila na, may bakon pang kape para lang makabili ng 10 kilo ng presyo, 29 pesos per kilo na bigas. So ganun katindi. Ibig sabihin kahit may 29 pesos na sinasabi nila sa Kadiwa Center ay nananatiling mataas ang presyo ng bigas dahil yung Kadiwa Center, ilan lang naman yan at kailangan pang sadyain. Pangalawa, para sa bantay bigas, hindi yan sustained. Given na umaasa dun sa contract growing ng NIA at yung contract growing na yan ay malaki ang ani kapag dry season kasi yung ginagamit nila na hybrid na klase ng binhi. So, yun ang isang problema doon. Oo. So, Miss Cathy, no, kasi nga, inaasahan nga natin na bababa yung presyo ng bigas dahil nga nag-lift na nga ng ban ng India, tapos binabaan rin po ang taripa po para sa imported po na bigas. Hindi ba ito sapat na dahilan? Ano ba yung mas mangingibabaw? Dahil po nag-lift na yung ban po sa India o dahil po nagbagsak po tayo ng taripa kaya dapat inaasahan? O combination po ito? Tapos it's also harvest season na rin po daw, last quarter po. Oo, magha-harvest season na at tingin natin hindi yan maging significant sa pagbaba dahil inaasa sa importasyon kung saan ay napaka-volatile ang presyo ng bigas sa world market. Pangalawa, hindi naman yung main country kung saan tayo umaangkat ng bigas ay ano pa rin, nananatili ang Vietnam. Sa India, napakaliit. Almost 300,000 metric tons lang ang ating ini-import doon. So, hindi siya significant. Kahit sabihin na nilift na ng India yung pag-e-export ng non-basmati rice. Pangalawa, ang daming mga factors, Miss Ali at Miss Pat, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, ay malaking factor yan doon sa tuloy na pagtaas ng presyo ng mga imported na bigas. So dapat hindi tayo magbunyi. Actually, monthly ay binabanggit ng Department of Agriculture na bababa na ang presyo ng bigas, lalong-lalo na nung na-implement yung Executive Order number 62 na ginawang 15% yung taripa ng imported na bigas mula dun sa 35%. At para sa bantay bigas ay ito na yung pinakamababang collection o pinakamababang taripa ng imported na bigas na kukolektahin ng bansa. At hindi rin talaga kakatiyak yung pagbaba given na ang presyohan ng bigas dito sa ating bansa ay monopoly ng mga importer, mga traders at saka mga millers kung saan nakita na natin sa mula nung naisabatas yung RA 11203 at the same time nung tinanggal talaga yung mandate ng NFA na mag-regulate ng presyo ng bigas. At itong nabunyag na umabot ng 23 million yung natuklasan sa PPA at hanggang ngayon ay meron pa. So isang mga dahilan din yan, mga factors kung paano hino-hoard yung bigas sa ating bansa.
Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.